Okay. So meron na nga palang Vantage, di ba? So maglagay tayo rito ng Vantage na, ano ba? This is FXTM. So lagyan natin ito. And then, ito ay FXTM din. So lagyan natin sa baba. Because lalagay tayo rito ng Vantage. So, EURUSD. Kasi Vantage yung ating yeah. So, ayun, si Vantage. No, praise the Lord. So, yan. Ito. So, akat natin dito para sa MC charts. At saka sabi sa balita, at kapag kapag meron kang deposit sa Vantage, magkakaroon na tayo ng Pro sa TradingView. Pro account sa TradingView. Basta may deposit ka sa Vantage. Ang ganda, di ba? So, tinalang natin. Pero hindi pa ngayon, parang mga future plan nila. Pero within this year ata. Okay, EURUSD, September 11, 2023, alas 12 na tanghali sa Philippines. So, paano natin ito i-trade? Pwede natin siyang i-trade using yung simply again na SNR lang tayo and then lagyan lang natin ng konting trend line kung applicable and MS lang, market structure lang tayo. Wala tayo ng SNR. Dito. So, kung ito yung current price natin, sukat ka sa pataas at sa pababa ng mga ilang pips na kung pwede kang makakuha ng profit. Okay? Hindi siya gumawa ng SNR. Kasi kung gagawa ka ng SNR masyadong malapit, paano ka pa mag-trade niyan? Wala na. Ando na yung candle. So wala nang space para gumalaw siya para kumita ka. So gawin natin siyang pula para sa aking major SNR. So around 25 pips lang yan. Is lang din siya. Around 25 pips. So saan ako nag-base? Obviously, dito ako nag-base saka doon. Okay? As long as may basis kayo, pasok yan doon sa ating yung characteristic na isang significant SNR, gawin nyo. Okay yan. Good yan. Don't forget to check Forex Factory kung merong important news. So guys, merong mga nangyayari pagkakataon sa Forex. Kahit na walang red folder sa Forex Factory o sa iba bang ganyan katulad ng Forex Factory na nagbibigay ng heads up sa atin na merong important news na lalabas. Kahit walang important news, merong mga chance na nagmomomento o nagdumaragasa yung market, yung candle, no? Kaya lagi maglalagay ng stop loss. Kung ayaw niya mag-stop loss, edi bigay niyo na lang sa akin yung pera niyo. Kasi ganoon din yun. No? Parang gusto niyo lang pakain sa market yung inyong trade. So, kay coach na lang yung pera niyo. Hindi, joke lang. Ibig lang sabihin, huwag niyo ipakain sa market yung pera niyo by not putting stop loss. Kasi yan yung magiging protection natin. Ha? Hindi ko, nakatutok naman ako. Sinabi ko rin yan dati. Nakatutok naman ako titig na ako Napakurap ako na wala yung pera ko. Grabe. So, nangyayari yan sa market, no? Natin yung gano'n ka natin. 80 pips intraday, okay na yun. 80 pips intraday. Ito nga, medyo malapit pa Medyo lang kayo matutunan. Natin ito. Okay? So, medyo tinaas ko itong ating resistance. So, nag-base ako around here. Ito, tsaka ito. Basis ko. No? Yan, mga basis ni Coach. Okay. Tapos, so obviously, downtrend ang ating 4-hour time frame unless gawa tayo ng minor SNR dito, unless ma-break niya to. So this will be our minor SNR.
Lang. Sukatin ko muna. 20 pips. So this will be our minor SNR. So papalitan ko ng kulay dilaw para alam nyo na minor SNR ito. So simple SNR lang yan. And then, wala tayo ng trend line. Okay, consolidating ang market. So mahirap gumawa ng trend line. Kung gagawa man tayo ng trend line, wala rin siyang silbi kasi yung trend line mo nandito. Tapos yung market mo, hindi natin alam kung talaga aakit na ba yan. Okay? But slowly, nag-create siya ng higher low and higher high. Okay. So, hindi ako magte-trade ng buy. Since nakita naman natin sa 4-hour time frame na downtrend siya. Hindi ako magte-trade. Huwag muna tayong mag-trade ng buy, team. Okay? Team, huwag ka muna mag-trade ng buy hanggat hindi niya na-break itong ating minor SNR. So, around 37 pips. Tapos, yung stop loss mo, of course, mag-base siya sa makikreate na recent low. So, kung halimbawa, bigyan yan, tapos magkaganyan yan, okay? Tapos makikreate siya ganyan. So, pwede ka, ito yung recent low niya, diba? Tapos meron ka minor SNR dito. Pwede ka maglagay ng, tapos mag-enter ka ng buy dito. Pwede ka maglagay ng stop loss mo around there. Okay? So, halos 1:1 lang yung ating risk and reward ratio. Sa sell trade naman, using market structure, ha? Kung gagawa tayo ng market structure, itong ating actually minor SNR parang malapit. Halos pantay na rin sa market structure natin. Parang itong market, hindi natin masyadong consolidate siya. Hindi ako mag-sell dito. So, huwag muna tayo mag-sell ng ganito kaitsura yung market. No? Tayo natin ma-break to. As usual, kailangan may ma-break siya mga lows and highs. So, pag na-break niya yung around here, tayo magkakaroon ng enter ng sell. Okay? So, makakamiss ka ng movement natin. Dito, around 40 pips itong movement na to. Bago ka makakapag-buy and makakapag-sell. Ang hirap kasi mag-trade ng ganito, guys. Ko-consolidate siya. Pag nagko-consolidate kasi, hindi mo talaga alam mangyayari. Akit ba yan o bababa? Kaya kailangan mo ma-break siyang highs or lows na kinarate ng consolidation bago ka makakapag-sell o makakapag-buy. So sa instance na to, andito yung kanyang low na kailangan niya ma-break bago natin masabi na tapos na yung consolidation niya. Okay? So around here ka makakapag-sell. Kaya maghihintay ka talaga dyan. Dito rin naman, ganun din, same thing din dito. So ito yung high niya na kailangan niya ma-break bago natin masabi na tapos na yung consolidation niya. So around here ka na makakapag-buy. So ito, tulog ka muna dyan. Okay? So maglaba ka, magluto ka, mag-aral ka ng mga YouTube tutorial natin no, dito sa Great Forex Philippines para mas gumaling ka. Ayun, pag medyo mandar-andar na yung market, ayan. So medyo maliit yung TP natin. Wait lang, hanap tayo ng ano. Pwede pa tayo magkaroon ng incident. Bigyan pa natin ng okay. Magkakaroon ako rito, maglalagay lang ako rito ng line lang. Okay? So itong line na to, pwede ko siyang gawing TP1 hanggang makarating siya katulad ng ginawa natin before doon sa ating support. Okay, so pwede tayo dito mag-TP1, so around 30 pips, 28 pips. And then, hindi tayo natulong sa ating knockout strategy indicator para sa mga TP natin. Nakita niyo yung mga line na yan, so pwede natin yan gawin mga TP2 o take profit 2. So around 50 pips. Again, yung ating stop loss ha, traders, team, mga anak ng Diyos. Ito po ay pag nakakreate siya ng, saan niya nakreate yung recent high niya, sa taas nun, lalagay mo yung stop loss mo. Okay? So pwede ka dyan mag-TP dito and then ito pong knockout indicator and exclusive yan sa mga Millionaires Club member. Kunin niya sa Facebook group natin habang buhay na niya sa inyo, no? Magagamit niya sa trading views
yan at may instruction yung gagawin. So kung wala pa kayo niyan, napakalaking tulong yan. Lalo na sa ano natin, ideal entry natin. No? Using yung strategy natin na. So hanggang makarating siya doon. Okay? So nakita niyo mas marami opportunity to sell natin kaysa to buy kasi nga downtrend ang nakita natin sa 4-hour time frame. So again, EUR-USD September 11, 2023, alauna na alauna ng hapon sa Pilipinas. So pwede natin i-trade ng ganito po ang ating EUR-USD. Ang ating ginamit na chart is Vantage. Huwag kalimutan, gamitin natin yung link ng Great Forex Philippines at makakakuha tayo ng 100% deposit bonus ngayong September 2023. Hanggang katapusan lang yan, kaya i-grab nyo. Hanggang $500 ha. Guys, team, hanggang $500 ang pwede nyo makuha 100% bonus. So, ibig sabihin, maximum nag-deposit kayo ng $500, magiging $1,000. Pag nag-deposit kayo ng $100, magiging $200. And then, pwede pa ulit kayo mag-deposit, makakakuha ulit kayo ng bonus hanggang marating yung maximum na $500 bonus. So, ganun po yun. So, exclusive yan sa Great Forex Team. So, gamitin yung link para makuha natin yan. Napakalaking tulong. Pero mo, may $500 ka, magiging $1,000 yung leverage mo. Yung account size, di ba? Ang laking leverage sa'yo nun. Yan. So, yan po yung ating simpleng trading idea sa EUR-USD.